niyo po? Yaman SOS para boss. Ha? Kuya! Dami na naman gawin. Ay. Ano pa yung assignment ng gagawin? Magandang umaga, Binibini. Ano ang iyong ngalan? Ako po si Alkeisha. Sino po kayo at bakit po ako nakasuot ng ganito? Ako si Shana, isang mag-aaral mula sa nakaraan. Mahilig akong mag-aral ng kultura at kasaysayan ng iba't ibang bansa. Meron akong ipapakilala sa iyong mga libro mula sa Timog Silangang Asya. Sige. Mababa kasi ang aking marka sa Pilipino. Nais kong matutuhan ng iba't ibang libro mula sa Timog Silangang Asya. Una, Ramayana mula sa Indonesia. Manunulat ng akda ay mula sa orihinal ni Valmiki ngunit iniangkop sa kulturang Indones. Isang epikong tula tungkol kay Prinsipe Rama na iniligtas si Sita mula kay Ravana, hari ng mga demonyo. Isang kwento ng kabayanihan at katapatan. Aral ay ang pagmamahal at katapatan ay may kasamang sakripisyo at sa huli ng ang kabutihan. Dalawa, Daragang Magayon mula sa Pilipinas. Manunulat ay isang alamat mula sa Bicol na naipasa sa bibig ng mga tao. Si Daragang Magayon at ang kanyang kasintahan na si Panganoron ay namatay sa trahedya at mula sa kanilang libingan ay umusbong ang bulkang Mayon. Aral ay ang wagas na pag-ibig ay walang hanggan at ang kalikasan ay maaaring magmula sa isang malungkot na kwento. The Tale of Kiyo at Chuyin Kiyo ay mula sa Vietnam. Manunulat ay si Nguyen Du, isinalaysay ang buhay ni Tse Kiyo na nagsakripisyo ng kanyang kalayaan at pag-ibig upang maligtas ang kanyang pamilya at hinarap ang maraming pagsubok. Aral ay ang sakripisyo para sa pamilya ay tanda ng pagmamahal at ang tibay ng loob ay mahalaga laban sa kapalaran. Ika-4, The Last Communist mula sa Malaysia. Manunulat ay si Amir Muhammad, isang dokumentaryo tungkol sa buhay ni Chin Peng, leader ng Communist Part of Malaya, na isinalaysay sa pamamagitan ng mga tanawin, awitin at panayam sa mga taong may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Aral ay pinapakita na ang kasaysayan ay hindi lamang nasusulat sa mga aklat, kundi sa alaala at kwento ng mga karaniwang tao. At huli, alamat ni Prinsesa Manora mula sa Thailand. Manunulat ay isang tradisyonal na alamat mula sa Thailand. Si Prinsesa Manora, isang diwata ng kagubatan, ay umibig sa isang mortal na prinsipe. Dahil sa kasinungalingan, siya ay babalik sa kanyang kaharian, ngunit tinahak ng prinsipe ang maraming pagsubok upang siya ay muling makasama. Aral ay ang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo at magtiis upang makamit ang kaligayahan. Magandang umaga, Binibining Shana. Narinig ko ang aking paboritong alamat, ang alamat ni Prinsesa Manora. Di ba ikaw yung... Oo, ako yun. Si Matthew nga pala. Oo, maalala ko po. Ako nga po pala si Alkeisha. Siya nga pala. Paborito ko ang alamat ni Prinsesa Manora at interesado ako sa bansang Thailand. Nais mo bang magkaroon ng mas malawak na kaalaman tungkol sa bansang Thailand? Sige po. Nais ko pong malaman kung ano-ano ang meron sa mga bansa ng Timog Silangang Asya. Lalo-lalo na ang Thailand.
Thailand, mahalaga ang tradisyon na nagpapakita ng respeto at pagkakaisa ng komunidad. Isa sa pinakatanyag ay ang Songkran Festival, ang pagdiriwang ng bagong taon sa Thailand kung saan nagsasabuyan ng tubig bilang simbolo ng paglilinis at bagong simula. Mayroon ding Loy Krathong kung saan inulutang ang maliit na bangka na gawa sa dahon ng saging na may kandila at bulaklak sa ilog bilang pasasalamat at paghingi ng kapatawaran sa Diyos ng tubig. Paniniwala ng Thailand ay Buddhism. Bilang pangunahing relihiyon, naniniwala sa karma, reincarnasyon at kapayapaan. May malalim na respeto sa hari, monghe at mga espiritu. Pinapahalagaan nila ang panggalang, pagkakaisa at tradisyon sa pang-araw-araw na buhay. Ito ang mga gandang lugar sa Thailand. Bangkok, sikat sa makukulay na templo, palengke at masiglang buhay gabi. Chiang Mai, kilala sa mga lumang templo at malalamig na klima. Phuket, tanyag na beach destination para sa dagat at diving. Ayutthaya, makasasayang lungsod na may mga sinaunang ruin. Krabi, kilala sa mga limestone cliffs at mga gandang isla. Pai, tahimik at magandang lugar para sa nature at relaxation. Ang tradisyonal na kasuotan sa Thailand ay tinatawag na Chut Thai, na karaniwang makulay at may burda. Sa espesyal na okasyon, nagsusuot ang mga babae ng mahahabang palda at fitted na blusa, habang ang mga lalaki ay may maluluwang na pantalon o joke. Ang mga pagkain sa Thailand ay kilala sa kanilang masasarap at maanghang na lasa. Kabilang dito ang Pad Thai, Tom Yum Goong, Green Curry, Som Tok, at Mango Sticky Rice. No. Siya nga pala, nung unang panahon, ang Thailand ay kilala bilang Siam at may sariling kaharian ng pinamumunuan ng mga hari. Malaki ang impluwensya ng Hinduismo at Budismo sa kanilang kultura na makikita rin sa mga alamat tulad ng kay Prinsesang Monora, na puno ng mahika, diwata at mga espiritu. Ang mga kwento tulad nito ay naglalarawan ng mga pagpapahalaga ng Thai sa katapangan, pag-ibig at katapatan. Ang alamat ay nagpapakita rin ng kahalagaan ng kalikasan at espiritualidad na bahagi ng paniniwala ng mga sinaunang Thai. Sa kabuuan, ang alamat ni Prinsesa Monora ay sumasalamin sa mayamang kaysaysayan at kultura ng Thailand. Maraming salamat po sa inyo, Binibining Shana at Ginoong Matthew. Marami po akong natutunan sa araw na ito.